maraming problema na pwede sana nating maiayos with different solutions. If I would be given the chance, the best thing that I can actually give for the problems of Baguio is an ear to listen. Batang Baguiong maituturing si Jacqueline Dayan Balahadja Tabora o mas kilala bilang JB. Sa Baguio na ipinanganak, lumaki at nakapag-asawa. Si JB nagmula sa mga angkan ng mga kilalang public servants ng lungsod. My grandparents lived here and nagsilbi din yung lolo ko from the sa Balahadja. Nag-serve siya sa Baguio City ng ilang taon. And then after that, his brother. So, syempre, hindi natin maiiwasan. Maliit ang Baguio City. Ang napangasawa ko naman ay isang Tabora. So, their family is also involved in politics. Kinalakan na raw niya ang serbisyo publiko kung saan niya natutunan ng ilang mga bagay at kaugalian pagdating sa pamumuno. Ang pinakatumatak, I think that in anything that you do, you have to put your heart into it. If you support them and they are aware that you can help them, makakagawa sila ng maraming mabubuting bagay. Bagay naman na kanyang naging pundasyon nang magtayo ng isang gym sa lungsod kung saan naman niya nakilala ang ilang mga atleta. Mga atletang napili niyang suportahan sa mumunti niyang mga paraan. Nung nakita ko na mukhang maganda ito, and nakilala mo yung mga fighters, kung ano yung nakukuha nila doon, the things they need, from weight cut to fight day, nakita mo na maraming kailangan. And hindi lahat ng athletes nagko-compete lang sa nationals. Maraming mga iba't ibang avenue na pwede nilang pag-competean. And hindi natin nagagawa to dahil hindi lahat ng tao tumutulong. Hindi sila lahat natutulungan. So, sabi nila manager ako, but sabi ko managers get paid. I don't get paid. Hindi ko rin lang sila pinapabayaan na umaalis na walang dala or hindi sila nakapag-training. So my gym has been their home. Ang simpleng hakbang na ito para makatulong sa iba, kanyang inspirasyon ngayon para naisin pang mas lumawak ang kanyang kakayahan na maging sandalan ng mga nangangailangan. Naniniwala ako na meron akong ideas and fresh perspective that I can offer for Baguio City. The best thing that I can actually give for the problems of Baguio is an ear to listen. Kasi naniniwala ako na yung awareness ng mga tao, yung pagiging involved nila, yun. So gusto ko maging boses nila dito for the smaller and bigger problems later on. Naniniwala si JB na wala sa edad ang kakayahang magsilbi, lalo pat may kanya-kanyang kaalaman at karanasan ang bawat individual. Kailangan din daw kasi ng Baguio ang mga bagong boses na tiyak may mga bago ring paraan para mas mapaunlad ang buhay ng bawat isa. I think it's important for us na young, for the city na magkaroon ng mga bagong mukha, ng mga mas batang leaders because times are changing. And maraming mga bagay na natututunan namin mga bata na hindi na rin nakikerry ng old. Ang maganda sa mixture ng old and ng young sa mga officials ng Baguio City is that naghalo sila eh. Nakakapagturuan sila ng mga bagay na pwedeng i-apply for all ages. Kanyang pangako sakaling mapagbigyan ng mga taga-Baguio na maupo sa konseho, maipagpatuloy ang legasiya ng Balahadja habang ipinakikilala at ipinakikita ang kanya ring sariling paraan ng pagmamahal sa Baguio na itinuturing niyang habang buhay na tahanan. Continuing proud legacies of leadership, ready to champion a new era of progress for Baguio City. Once again, I am JD Balahadja Tabora, Batang Baguio.